Kabanata 7181. Ngumisi siya. Sino ka sa lahat ng tao para manggahas na akusahan ng High Firmament Academy ng paggiba sa sangkatauhan? Ang Corpse Devil Sect ang sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na mga henyo sa langit, lahat para mapino mo sila at maging mga bangkay mong demonyo. Mapanghamak na tumingin ang kanyang mga mata kina Li Yifo at sa iba pa. Ang Immortal Ascension Gate ay sumama sa mga Outsider Devils bago pa man magsimula ang Primal Chaos War. Ang iyong 36 na sanga ay pinutol hanggang sa 6 na lamang ang natira, at napilitan kang manampas sa mga Heavenly Daos na lalaban hanggang kamatayan laban sa mga Outsider Devils. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos? Nakipagsabuatan ka sa mga Shadow Blood Devils, at nag-eksperimento pa sa paglikha ng mga hybrid. Mayroon kang 173 katao na nagparami sa kanila, na nagbunga ng 536 na halo-halong dugong tao devil. Ang mga hybrid na ito ay palihim na pinalalaki ng lahi ng Shadow Blood Devil upang makalusot sila ng palihim sa sangkatauhan bilang mga especially iya kapag nagsimula na ang digmaan. Ano? Parehong nagulat ang mga eksperto ng akademya at ang mga manunood sa mga sinabi ni Miao Yin. Kung totoo ang sinasabi niya, tiyak na nararapat lang na sirain ang Immortal Ascension Gate. Ikaw, anong paninirang puri? Paano ka nang ahas na magbitaw ng mga kasinungalingan? Sigaw ni Li Yifu. Talagang natatakot na siya ngayon, higit pa kaysa dati. Ito ang pinakamataas na sekreto ng Immortal Ascension Gate. Hindi na niya kailangan pang bilangin ang lahat ng daliri sa isang kamay para mabilang ang mga taong nakakaalam nito. Paano kaya nalaman ito ni Miao Yin? Hindi pinansin ni Miao Yin ang kanyang pagkataranta, at bumaling sa patriarka ng Underworld Ghost Gate. Ang Underworld Ghost Gate ay walang tapat na buto sa kanilang katawan. Sa katunayan, sinabihan na nila ang 5 magkakaibang puwersa ng mga Outsider Devil na sasali sila sa kanila, at nang malaman ito ng mga Outsider Devil, nagalit sila at hinabol ang mga miyembro ng Underworld Ghost Gate. Sa huli, nagmakaawa ang mga taong ito sa sangkatauhan para sa tulong, sinasabing sinusubukan nilang maniktik sa mga Outsider Devil. Ngunit nang magkaroon sila ng kaunting espasyo, nagpasya silang ipangako ang kanilang katapatan sa Nether Emperor. Dahil sa laki ng pinsalang kanilang tinamo, tinanggihan sila, at pagkatapos ay sinubukang sumali sa lahi ng mga demonyo, ngunit dahil sinubukan nilang makuha ang isang Primal Chaos Titan Corpse, nagalit ang lahi ng mga demonyo at hinabol sila. Manahimik ka. Puro kasinungalingan yan. Sigaw ng patriarka, ang takot ay nakaukit sa kanyang mga mata gamit ang makapal na letra. Paano nga ba nalaman ni Miao Yin ang lahat ng ito? Anuman ang kapalit, kailangan siyang patahimikin. Kung magpapatuloy siya, may maririnig ang mga tao kalaunan na maaari nilang matuntan at mahanapan ng ebidensya. Walang pakialam na sinabi ni Miao Yin, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala. Tutal, ikaw lang ang namamahala sa pinakamahina sa 16 na sanga. Nakaligtas ang Underworld Ghost Gate sa sunod-sunod na kalamidad dahil alam mong hindi mo dapat ilagay lahat ng itlog mo sa iisang basket. Kahit ngayon, nakikipag-ugnayan ka pa rin sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Kahit ang Immortal Ascension Gate ay isang tantungan lamang para sa iyo. Puta, sinabi ko nang tumahimik ka. Biglang umatake ang patriarka. Nagliyab ang kanyang 3 manifestasyon, at para siyang kidlat na tumatama kay Miao Yin. Naabot na niya ang hangganan ng Heavenly Sovereign Realm. Bagamat hindi pa niya nagagawa ang huling hakbang, ang pressure na kanyang inilabas ay nagpanginig sa langit at lupa. Nang sandaling iyon, isa sa mga watawat ng digmaan ang nagliwanag ng may banal na liwanag, at sa sumunod na sandali ay hamampas ang sword chi sa hangin. Ang sword chi na ito ay naglalaman ng banal na kapangyarihan ng isang Heavenly Sovereign Dao weapon. Agad itong nakarating sa patriarka ng Underworld Ghost Gate. Boom! Nabasag ang kawalan, at isang kawawang figure ang lumipad pabalik. Isinuot ni Zhao Yu ang kanyang espada. Ito ang kanyang atake. Ang nagliliyab na liwanag na nagmumula sa bandila sa likuran niya ay lumabo rin, at ang bandila ay bumalik sa orihinal nitong anyo. Mga langit! Nagulat ang lahat ng mga nanunood sa malayo.
Labis na natakot ang patriarka, wala na ang isa sa kanyang mga braso, at hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng muling pagsilang. Isang tama ng espada ang nakapagdulot ng malubhang pinsala sa isang taong nakahawak sa Heavenly Sovereign Realm. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Halimaw ba lahat ng nasasakupan ni Longchester? Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Bagamat nakikita nilang hiniram niya ang lakas ng bandila, makikita rin ng sinumang hindi bulag na hindi ginamit ni Zhao Yu ang kanyang buong kapangyarihan sa pag-ataking iyon. Natigilan ang lahat ng ilang sandali. Hindi ba't kamakailan lang bumalik si Longchester sa unang akademya? Ang mga disipulong ito ay halos hindi maituturing na sapat, kaya paano niya sila nagawang gawing mga halimaw? Para sa isang ordinaryong disipulo, lalo na ang pananakit sa kanilang kalaban, imposibleng gumalaw man lang sa harap ng isang taong nakahawak na sa Heavenly Sovereign Realm. Hindi man lang nila magawang ipatawag ang kanilang kagustuhang umatake. Ngunit malinis at kalmado ang atake ni Zhao Yu. Malinaw na hindi siya natakot sa nakakatakot na pressure na iyon. Ito ang uri ng kumpiyansa na tanging isang tunay na eksperto lamang ang may taglay. Dati, kay Longchester lang nila nakikita ang ganitong bagay. Ngunit ngayon, kahit na tumingin ang mga tao kina Zhao Yu, Long Ziwei, o sa iba pang mga tagapagdala ng watawat, malinaw nilang nakikita na ang lahat ng mga kabataang ito ay may parehong kumpiyansa sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, kahit ang mga disipulong nakatayo sa ilalim ng mga watawat ay may matatalas na tingin na nagpapakita ng kanilang paniniwala. Bawat isa sa kanila ay may anyo ng isang eksperto. Ang katotohanang hindi sila nagpapakita ng kahit kaunting takot nang harapin si Li Yifo at ang iba pa ay patunay nito. Kahit alam nilang tiyak na mamamatay sila kung direktang lalaban sila kay Li Yifo, matatag pa rin ang kanilang mga titig. Sa katunayan, mayroong kalupitan sa kanilang mga titig na tila nagsasabi na kahit mamatay sila, hihilahin nila ang kanilang mga kaaway kasama nila. Ano man ang mangyari, kakagitan nila ang isang piraso ng laman ng kanilang mga kaaway. Ito ang uri ng kalupitan na siyang kinatatakutan ng mga kaaway. Hindi pa nakakita sina Li Yifo at ang iba pa ng ganito ketekot takot na hukbo. Mas mabangis pa sila kaysa sa mga kilalang diablo ng mga tagalabas. Kahit wala na ang batang Panginoon, ang unang akademya ay hindi isang bagay na kayang hamanin ng mga katulad mo. Ang unang akademya ay hindi na katulad ng dati, at gayon din ikaw. Ngayon, isa ka na lamang mga payo ng Heaven Spear Dao Sect. Nawala na ang kalahati ng iyong halaga. Para naman sa natitirang kalahati, kung hindi ka madyay gising mula sa iyong mga maling akala, mawawala rin ito sa iyo, walang pakialam na sabi ni Miao Yin. Bagamat hindi alam ni Miao Yin kung ano ang eksaktong iniaalok sa kanila ng Heaven Spear Dao Sect para lagyan sila ng kwelyo sa kanilang mga leeg, alam niyang wala ni isa sa kanila ang mabuting tao. Lahat sila ay tusong mga matandang sorya na matagal nang nagbabalak. Kailangan din nilang magkaroon ng sarili nilang mga planong reserba. Gayunpaman, kung mamamatay sila, ang mga planong reserbang iyon ay mawawala ng saysay. Tumama sa kanila ang mga salita niya ng gusto. Sinabihan sila ng Heaven Spear Dao Sect na pilitin ang akademya dahil sila ang mga biktima na nawalan ng kanilang mga sekta. May karapatan silang maghayganti sa unang akademya. Gayunpaman, malinaw na hindi inakala ng Heaven Spear Dao Sect na mapipigilan ni Miao Yin at ng 8 tagapagdala ng watawat si Li Yifo at ang iba pa nang hindi nagpapakita ang Panginoon ng palasyo o kahit si Longchester. Partikular silang tinakot ni Miao Yin. Sa di malamang dahilan ay hindi nila maintindihan, alam niya ang kanilang mga pinakaiingat-ingatang sekreto. Kaya naman hindi sila nang ahas na lumaban. Hindi na kailangang sabihin pa na si Miao Yin ay tunay na isang natatanging commander. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mabilis na pag-arangkada ni Li Yifo at ng iba pa ay natigil. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nagngalit ang mga ngipin ni Li Yifo at ng iba pa. Umatake. Hindi sila nang ahas. Tulad ng sinabi ni Miao Yin, kung mamamatay sila, matatapos na talaga ang lahat. Ngunit kung hindi sila aatake, ano ang sasabihin nila sa Heaven Spear Dao Sect? Tulad ng sinabi ni Miao Yin, kalahati ng kanilang halaga ay nakuha na ni Longchester.
Kung hindi sila makapagpakita ng kahit kaunting personal na halaga, tutuparin pa rin ba ng Heaven Spear Dao Sect ang kanilang pangako sa kanila? Biglang may umalangaw na malamig na boses. Ang High Firmament Academy ay tunay na malupit. Hindi nakakapagtaka na minamaliit ka ng lahat. Maaaring isa lamang akong hamak na dawist, ngunit itataguyod ko ang hustisya para sa Immortal Ascension Gate at sa iba pang mga sinaktan ng High Firmament Academy. Ang kawalan ay umaalon na parang tubig. Isang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Kabanata 7182. Malakas ang lalaking yan. Ang lumitaw sa langit ay isang binata. Nagpakawala siya ng isang napakalaking presyon na tumama ng direkta sa mga disipulo ng akademya. Ang mga disipulong ito ay may mga karanasan na ngayon at may matalas na pandama, at nakakapagsabi na sila ng isang bagay na nakakagulat. Ito talaga ang unang taong nakilala nila sa kanilang henerasyon na maihahambing kay Longchester. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa siya kaysa kay Longchester. Hindi sila makapaniwala. Sa kanilang paningin, si Longchester ang dapat na maging pinakamataas na kapangyarihan sa bagong henerasyon ng mga eksperto. Walang sino man ang makakahigit sa kanya. Ngunit ito mismo ang sinasabi sa kanila ng kanilang mga pandama. Sa katunayan, lalo na sila, nang lumitaw ang binata na ito, kahit ang kalahating hakbang na soberano ng langit na si Liifo ay napaatras ng kanyang aura. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, nagawa niyang pabago-bago ang mga batas ng Grand Dao sa paligid niya. Mayroon siyang dalawang dobleng mag-aaral na labis na mapang-epong kaya't hindi nang ahas ang mga tao na tumingin sa kanila ng direkta. Sino mang tumingin man lang sa kanyang direksyon ay nakakaramdam ng matinding kirot sa kanilang mga mata. Nang inag ang kanilang mga kaluluwa. Hindi mukhang nagulat si Miao Yin sa biglaang pagdating nito. Casual niyang tinanong, gusto mo na ba ng hustisya para sa kanila ngayon? Bakit hindi kita nakitang tumulong sa kanila noong labanan sa Immortal Ascension Gate? Nakatago ka malapit sa larangan ng digmaan, kaya bakit hindi ka kumilos? Ang inaalala mo lang ay ang kanilang karmic lock, at ngayong kinuha na ito ng aking batang Panginoon, gumagawa ka pa ng dahilan tungkol sa hustisya. Hindi ko alam kung ang sekta mo talaga ay kapantay ng langit, pero ang kapal ng mukha mo ay tiyak na walang kapantay sa ilalim ng langit. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Ang taong ito ay nakatago sa isang lugar malapit sa larangan ng digmaan noon. Kahit si Liifo at ang iba pa ay hindi alam iyon, ngunit sa hindi malamang dahilan, alam ni Miao Yin. Paano silang hindi magugulat? Maging ang binata ay nagulat. Maaari kayang sinabi sa kanila ng matanda na nagwawalis. Hindi. Malakas ang batas na avatar ng nakamamanghang matanda, pero imposibleng kasing talas ito ng pandama ng tunay niyang katawan. Kahit ang guro ay hindi makakagawa ng ganoon. Pero kung hindi ang matandang iyon, sino kaya ang makakapansin sa akin? Gayunpaman, isinantabi niya ang kaisipang iyon, at malamig na sinabi, ang Immortal Ascension Gate at ang iba pa ay sumali sa Heaven Spear Dao Sect. Dahil lahat tayo ay kapwa-tao, kapag sila ay nasa problema, natural na hindi lamang tatayo at manood ang Heaven Spear Dao Sect. Bilang mga pinuno ng sangkatauhan, ang aking sekta at ang High Firmament Academy ay parehong may tungkuling protektahan ang pamana nito. Ngunit ang High Firmament Academy ay tumahak sa ereheng landas, at ngayon ay sinisira mo ang pamana ng sangkatauhan. Hindi ka ba natatakot sa puot ng sangkatauhan? Hindi ka ba natatakot sa paghatol ng Heavenly Daos? Ang kanyang boses ay puno ng katwiran. Bawat salita ay nagdulot ng ugnayan sa mga Heavenly Daos, na parabang ang mga Heavenly Daos ay nagsasalita sa pamamagitan niya upang kondenahin ang High Firmament Academy. Nagulat ang lahat ng mga manunood. Hindi lang makapangyarihan ang lalaking ito. Maging ang kanyang dila ay matalas. Malinaw na ang Heaven Spear Dao Sect ang dahilan kung bakit umatake ang mga paksyong ito sa High Firmament Academy. Ito ay isang bagay na napagtanto na ng sinumang may talino. Ngunit kung hindi dahil sa kanilang mga sekta na alam na ang eksaktong nangyari, maaaring natamba na sila sa kanyang mga salita. Partikular na umikot sa kanya ang aura ng Grand Dao. Dagdag pa sa kanyang matuwid na anyo, parang siya ang sagisag ng hustisya,
habang ang High Firmament Academy ay isang napakasamang nilalang. Natural na nagalit ang mga disipulo ng akademya sa pagbabaluktot niya ng katotohanan. Hawak ni na Zhao Yu at ng iba pa ang kanilang mga sandata, at ang mga bandila ay iwinawagayway sa kanilang likuran. Handa silang lumaban anumang oras. Kahit na ang kapangyarihan ng binata na ito ay talagang nakakatakot, mayroon silang lakas ng loob na lumaban. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kalaban. Pagkatapos maranasan ang pagsubok na iyon na nagbabanta sa buhay at kamatayan, hindi nila kailanman mabibigong itaas ang kanilang mga espada. Gayunpaman, kalmado pa rin si Miao Yin gaya ng dati. Kung nangyari ito noon pa man, baka sinubukan ko talagang makipagtalo sa iyo. Pero ngayong sinusundan ko na ang aking batang Panginoon, napagtanto ko kung gaano kawalang saysay ang ganoong bagay. Ang pinakamahusay na paraan ng pakikipag-usap sa mga taong katulad mo ay ang pagdurog sa kanila. Sinasabi mo bang nandito ka para itaguyod ang hustisya? Pakiusap. Wala ka ng ibang gusto kundi ang pagkakataong ipakita ang iyong kapangyarihan. Aba, narito na ang iyong pagkakataon. Sige, salakayin mo na. Walang ibang nakakaalam kung gaano kalakas ang binata na ito kundi siya. Ngunit sa ngayon, si Longchester ay nasa isang kritikal na sandali ng kanyang tagumpay. Kailangan niyang maging matatag. Ang lalaking may dalawang mag-aaral na ito ay isang eksperto sa bagong panahon. Kaya, maliban na lang kung wala ng ibang pagpipilian, hindi makikialam ang Panginoon ng palasyo. Kung kikilos siya, nangangahulugan iyon na natalo ang High Firmament Academy sa larangan ng digmaan ng bagong henerasyon. Wala sa inyo ang makakapantay sa akin. Tawagin ninyo si Longchester. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang Heaven Spear Dao Sect sa pagpatay sa lahat ng nasa unang akademya. Sabi ng binata. Hindi lalabas si Young Master Longchester. Maaari mo nang subukang patayin ang lahat ng nasa unang akademya. Siyempre, kailangan mo munang lampasan ang mga bangkay namin. Tugon ni Miao Yin sa malamig na tono. Sige, ayos lang sa akin na patayin muna kayong lahat. Nagdilim ang mga mata ng binata. Lumaki ang nagyayelong balakang pumatay sa loob niya. Bigla siyang humakbang na nagpang-inig sa langit at lupa. Nagulat ang lahat nang makitang parang may pumutok na sapot sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang nakakatakot na presyon ang kumapit kina Miao Yin at sa iba pa. Pakiramdam nila ay bigla silang dinurog ng bigat ng isang bundok. Ito ang presyon ng Grand Dao, hindi mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng soberano ng isang kalahating hakbang na soberano sa langit. Sus Mariosep, paano nangyari yun? Naramdaman din ng mga nakamasid sa malayo ang napakalaking pressure na iyon. Hindi sila makapaniwala. Paano nangyari na ang isang henyo sa langit ng bagong panahon ay nakapagpalabas ng pressure na kapantay ng isang kalahating hakbang na soberano sa langit? Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lampas sa kanilang pangunawa. Lalo na't makita ito, hindi pa nila naririnig ang ganito noon. Hindi kita aapihin. Pipigilan ko ang aking cultivation base sa gitnang yugto ng Sovereign Lord Realm. Sumanghal siya at humakbang pa, naglaho mula sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya, muling lumitaw siya sa harap ni Miao Yin. 4 na pagpatay ng halimaw. Sigaw ni Miao Yin at ikinumpas ang kanyang mga kamay. Sabay-sabay na lumitaw ang mga manifestasyon ng Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, at Black Tortoise. 4 na sinag ng banal na liwanag ang nagtagpo sa kanya nang siya ay lumitaw. Sakto ang tiyempo ng kanyang pag-atake. Ang katotohanang tumpak niyang hinulaan kung saan at kailan ito lilito ay nagpakita sa lahat kung gaano kalawak ang kanyang talento sa pakikipaglaban. Walang kwenta. Sumanghal ang lalaking may 2 pupil, at nanginag ang kawalan sa likuran niya. Isang higanting manifestasyon ng mata na may 2 pupil ang lumitaw. Nagsimulang umikot ang mundo sa pagitan ng realidad at ilusyon. Ang 4 na atake ay tumama sa kanyang anyo, at nagulat ang lahat nang makitang walang epekto ang mapaminsalang atakeng ito. Hindi nagagambala, ang kamay ng lalaking may 2 pupil ay parang kidlat na umabot patungo sa lalamunan ni Miao Yin. Boom! Sumabog ang kawalan kasabay ng 8 guhit ng liwanag na sumilay. Nakagawa na ng kanilang hakbang ang 8 tagapagdala ng watawat, ngunit muling nagulat ang lahat.
Muling lumitaw ang kanyang anyo, at nang damapo rito ang kanilang mga pag-atake, hindi sila nakapagdulot ng kahit kaunting pinsala. Ang kakaibang tanawing ito ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Agad na nakaramdam ng hindi magandang kutob si Miao Yin. Masyadong kakaiba ang mga teknik ng lalaking ito. Hindi pa siya nakakita ng ganito. Marahan siyang umatras, sinusubukang maglagay ng distansya sa pagitan nila. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, tila ang espasyo sa pagitan nila ay natigil ng isang kakaibang batas. Kahit anong galaw niya, patuloy pa rin ang paglapit ng kamay na iyon. Nang sandaling iyon, biglang naputol ang tunog ng isang sitara, dahilan para manginig ang paligid. Nang inig din ang lalaking may 2 pupil. Napaatras siya ng ilang hakbang, at isang babaeng nakadamit lila na may hawak na sinaunang sitara ang lumitaw sa pagitan niya at ni Miao Yin. Malamig na tinitigan siya ni Ziyan. Isang sining na may 2 pupil, ang batas ng ilusyon at realidad. Sa tingin mo ba ay sapat na iyon para kumilos ka ng mayabang?